Mayong hapon sa tanan. Padayon atong paghatag og trucks gahapon dito mi sa Boulevard. Pero wala na tay trucks siguro og di pa gyud maabot karon si Manaha. By Thursday magpahimo na gyud ato apod ato ang trucks by Thursday. So marag one day ra man na makuha naman dayon. So ang choir gapon silang Russell ug silang Mina sulwining sila og upat tagduha-duha sila. So salamat ta sa mga kalag nga na-save gapong adlaw. Karong kahaponon na balik ko sa pagkabata tungod kay siyakoy man ang snack. Kala siya ko si kagmay pa may grade 1, grade 2 kami may manlaba sa akong manghod. Nya ang among labanan sa San Pablo, layo kayo mga 2 pa kilometro suba ba. Unya manlaba mi lukdo mi daghan isa ka tagsa ka baltal nga kuan labhunon then pabalunan mi og siyakoy. Siyakoy. At ana siyakoy sa una, nanao dagko kayo. Pastilan tagtulo man to kabok, 4 ka buok. Nya kay layo ko di pahulay pud mi lukdo sa among labhunon. Pag lukdo ana na kaon ni siya koy. Pag human wa pamabot suba, hurot na siya koy. Pastilan himuot ko. Kani si Nebe, ang iyang mama ani first cousin ako, munang kabalon ni siya mohimog siya koy kay yang lula may man to himog siya koy. To yang lula. So, mao na nga makahinumlom na ta sa atong kagahapon na niya atong mga pagkaon. So, di na ta magdugay. Kini manindog ta atong basahon ng mga nasa screen. The Book of Isaiah. Ito sa Book of Isaiah. Ako ra na explain niya ninyo niya. Okay na mo? Isaiah chapter 43, 1-7 maninya siya. Kamoy basa ng, ready na mo? O, kamoy basa ng verse 1, ready, read. Verse 2, go. Verse 3, go. Verse 4, go. Verse 5, go. Verse 6, go. Verse 7, go. Okay, mag-apo ta. Amahan na mo langit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat kay Simong Pulong. Salamat kay Ginoo sa nahimo gapong adlaw. Salamat amahan sa nagsulwining hapon, Lord. Salamat kayo. Salamat sa wisdom nga gihatag nimo sa among Sunday school teacher pagtudlo sa imong pulong. Salamat sa manindot nga awit sa choir. Salamat kay Ginoo. O among ipasalamatan ikaw amahan sa imong kaayo diri kanamo. Amahan kini imong ulipon nga way kahibalo tagay igsusulti o akong ipangamoyo amahan maabog ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ. Tabuni kami Ginoos bililhon mong dugo. Among ipangamoyo amahan tagay amahan og gahom ang imong pulong karong kahaponon. Kina ako pagampo pangaliw po kanimo gisalig namon tanan Jesus Christ among buktong personal man luwas. Amen. Yahay kay among sulwining gahapon kay paghatag og trucks kay giapas min nilang jimbot og ni Annalyn
nya gadala mag sikwati ug budbud og kaning sa tong isalin torta. Pastang kauna hinuna mo dito eh. Ang uban na ulaw man, ako ako'y ulaw-ulaw eh. So, maayo among kaon dito gapon sa Laplis Baybay. Mura po nagligog dagat. Okay, mao ni siya ang inyong gibasa. Ingon diri oh. Book of Isaiah. Si Isaiah ani ang gasulat. Ingon diri. Apan karon kini mao ang giingon ni Jehova nga nagbuhat kanimo o Jacob. Og siya nga nag-umol kanimo o Israel. Ayaw kahadlok kay nalukat ko na ikaw. Natawag ko na ikaw pinagi sa imong ngalan. Ikaw ako uman. Verse 2. Sa diha nga ikaw magaubog sa mga tubig, ako magauban kanimo. Og sa mga kasapaan, kini dili magalapaw kanimo. Sa diha nga ikaw magalakaw latas sa kalayo, ikaw dili masunog, ni ang kalayo musilaob diha kanimo. Verse 3, kay ako, si Jehova, nga imong Dios, ang balaan sa Israel, ang imong manunubos, gihatag na nako ang Ehipto ingon nga imong lukat, ang Ethiopia ug ang Siba nga puli kanimo sa akong ngalan ug nga akong gibuhat alang sa akong himaya nga akong giumol nga akong gibuhat. Verse 4, tungod kay ikaw bililhon sa akong pagtan-aw ug dungganan ug gihigugma ko ikaw. Tungod niini magahatag ako sa mga tao uli kanimo og mga katawhan ilis sa imong kinabuhi. Ayaw kadlok kay ako ania uban kanimo. Dadon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan ug tigumon ikaw gikan sa kasadpan. Ako magaingon sa amihan, biyae ug sa habagatan. Ayaw pagpugni. Dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa layo ug ang akong mga anak nga babaye gikan sa kinatumyan sa yuta. Verse 7. Ang tagsa-tagsa nga gitawag pinaagi sa akong ngalan ug nga akong gibuhat alang sa akong himaya nga akong giumol nga akong gibuhat. Okay, so ang atong mensahe karon nag-uluhan ni siya og how to enjoy your salvation. Unsaon nimo pagkalipay sa imong kaluwasan. So, pasiuna lang niya dinhi kung di pa sigurado imong salvation, sigurado ang imong kaluwasan, kinahanglan ma-save ka. Pagkahuman ana, malipay siguro ka ni atong mensahe karon. How to enjoy your salvation. Unsaon nimo pagkalipay sa imong kaluwasan. Doon ay usa ka sugilanon. Ano bang Hindu trader sa India, Hindu nga negosyante dito sa India. Iyang gipangutan na ang missionary, Christian missionary. Gipangutan na niya siya nga, what do you put on your face to make it shine? Gipangutan niya missionary nga, unsa may gibutang ninyo sa inyong naong nga, musidlak man ang inyong naong. So, na-surprise tong tao, ingon ang ni-surprise ang katong tao nga missionary yang gipangutana o gitubag siya atong tao sa Ginoo. Ingon siya, I don't put anything on it. Wa man ako gibutang sa akong naong. So katong hindong nangutana, murag nawad-an na siya pasensya ba? Nawad-an na siya pasensya. Mingon siya, yes, nagbutang man mo og unsay kahi ibutang na inyo sa inyong naong. Kamo tanan nga ning believe ni Jesus Christ, naaw gyud mo tanan ana, musidlak gyud inyong naong. So
Pagkahuman na to, ingon siya, ingon tong Hindo nga, nakita na ko na dito sa, pag-adto na ko sa lugar sa Agra, dito, nakita po na ko, dito, pag-adto na ko sa lugar sa Surat, tuwa po dito. Bisan pag-adto na ko sa syudad sa Bombay, naay mga Kristohano dito, gasiga ang naong, magsiga. So, suddenly, katong Christian missionary, nakasabot siya. Then, ang iya pong naong, mulag nag-globa o nagsidlak po iyang naong, even more. O ingon siya nga, now I know what you mean. Karon naibalo ko kung sa imong pasabot. Ako kang sultihan sa sikreto. Yan siya sa missionary. Yun siya. Dili kay wala anaami gibutang diri sa among naong. Gikan sa gawas. It is not something we put on from the outside, but something that comes from within. Naay mga butang nga gikan naa sa sulod namo. Ingon siya, refleksyon sa kahayag sa Dios nga naa sa among kasing-kasing. Muna giingon atong Christian. This is a reflection of the light of God in our hearts. Abi nimo, far too many Christians lack the shine of joy on their faces. Daghan biyang mga Kristohano nga kulang sa kasidlak, sa kalipay. Makita nato nga kulang sa kasidlak sa kalipay ang ilang mga naong. Ug daghan kaayo nato nga murag motuo ta nga kung tinuod gyud tang espiritual, ang usa ka tawo kinahanglan dunay siya sad expression o murag gloomy kay naong ba. Kana bang kala lagi siya no spiritual kay na siya kay gikasimbahan dito sig pangurosa na. Wala yun. Na mugawas. Isa kala spiritual kay na. Dili man na mao. For some reason, we equate frowns kanang for some reason ato magiparehas nga kanang magmug-uta with spirituality. Daghan kayo nga masabtan nato nga gitugutan nila ang trouble sa kinabuhi, kanang mga insensitivity sa laing tao o kanang mga personal misunderstanding nga mao'y makababag sa ilang kalipay. Atong masabtan nga ang uban ana nakalimot na ba sa unsay gihimo sa Dios sa ilang kinabuhi. O dinhi kahaponon samtang ang Ginoo tagaan tag kagawasan pag sulti aning pulong sa Ginoo, I would like to preach from the verses on how to enjoy your salvation. So paminaw mo mayo aron ma-enjoy ninyo ang inyong salvation. Now kaning bersikulo nga atong gibasa karon, primary interpretation ani ngadto sa nasod sa Israel. Address ni sa nasod sa Israel. Dinhi nagsaad ang Ginoo nga kanang mga Hudiyo iya gud nang i-sustain ng Hudiyo. Kaya i-sustain gud niya. So nagsaad siya nga iyahan ang ipagawas gikan sa captivity, then ultimately sa katapusan tapukon na sila tanan sa Ginoo in a millennial kingdom. Kanang 1,000 ka tuig. Karon nagkatakatag naman na sila, pero moabot ang panahon nga papuko na siya sa Ginoo sa millennial kingdom. Now, bisan pa kaning bersikuloha gisulat ni alang kanila, there is still tremendous application. Doon na ni daghan kayong dagko kayong mga application alang kanato, alang kanimo o alang kanako. In these verses, maka-encounter tag mga reminders o mga saad nga gidesign ni pagtudlo nato unsaon pagkakalipay nato sa kaluwasan. So, let's take a few minutes this afternoon to see what these things are.
Anyog aron ka maka-enjoy sa salvation, maka-enjoy ka sa imong kaluwasan. Now, number one, mao ni ang naa kanimo. Naa kanimo'y past kagahapon. Naa kanimo'y past kagahapon. So, most of us would just as soon forget our past. Kadaghanan na to, murag dali na ta makalimot ba sa atong kagahapon. None of them are anything to brag about. Walay usa diha sa atong kagahapon nga ato pang mapanghambog. However, it is the very past. It is the very past katong atong kagahapon nga kung mahimo unta we could forget. That makes the present so wonderful. No, mao na nga ang Ginoo nagpahinumdom sa Israel sa unsay iyang gihimo alang kanila. Gipahinumduman sa Ginoo ang mga Hudyo. Mao na Isaiah 43:3. Kamo lay basa na 43:3 ug 4 ato basahon lang otro. Ready, read. Verse 4, go. Munay pahinumdom sa Ginoo ngadto sa mga Hudyo. Okay, so notice three things God has done for every believer in the past. Ato ni, notice three things God has done for every believer in His past. Number one, ang gihimo sa Ginoo na to, giredeem ta. Redemption. So, the great price the Lord paid to save our souls, dugo mismo sa Ginoo. Atong basahon ni Revelation chapter 1 verse 5 and 1 Peter 1:18 to 19. Okay. Revelation chapter 1 verse 5. Kamay basa na. Ready, read. And from Jesus Christ, who is a faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. 1 Peter 1:18. Go. For as much as we know that we were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from the prevailing conversations received by tradition from the fathers. Verse 19. Go. Okay, mao na gihimo sa Ginoo sa paglukat nato ingon siya. Ugikan ni Hesukristo kinsa mao ang matinumanon nga saksi ug ang unang gibanhaw sa mga patay ug ang prinsipe sa mga hari sa yuta ngadto kaniya nga nahigugma kanato ug bihugas kanato gikan sa atong mga sala diha sa iyang kaugalingon nga dugo. Precious kayo ang dugo yun na mismo ang gihugas sa Ginoo sa atong mga sala. Ang issue ani ni adaghan kay mga issue. Ayaw magtuo ang dugo ni Jesus Christ nga makahugas pa sa atong sala. Duger na nauga. Abi nimo wala sila kahibalo nga ang Biblia nagtudlo nga kadtong pagkamatay ni Jesus Christ gidala niya ang iyang dugo dito sa trono sa langit, giat ato sa langit, gidala niya to iyang dugo, to ato dito sa atubangan sa Ginoo, sa gadipanan ang iyang dugo. Prisko pa na karon, basa pa na karon, mo nang ang dugo karon ni Jesus Christ, bisan karon effective pa na kayo. Ingon ana ang dugo, ingon diri sa kanang Revelation 1:5 ang gasulti na si John. Kaning gisulti ni Peter, ingon Peter, tungod kay kamo nahibalo nga kamo wala gitubos pinagi sa madunuton nga mga butang sama sa plata o bulawan gikan sa inyong kawang nga pagkinabuhi nga nadawat pinagi sa tradisyon gikan sa inyong mga amahan. 19. Apan pinagi sa bililhon nga dugo ni Kristo nga sama sa usa ka nating karnero nga walay daot o walay mansa.
Mauna ang presyo, ang price, the great price the Lord paid to save our souls. So, we are saved. Kita naluwas ta tungod kay 2,000 years ago, 2,000, more than 2,000 years ago, before we were born, sa wala pa tamang tao, the Lord Jesus willingly died to save our souls. And when we came to Him by faith, pag anha na to niya, pagduol na to niya, pinagi sa itong pagtuo, He was willing to receive us just as we were, and through pure grace, forgive us and save us. So, bisag unsa pa ka sa una sa imong kagahapon, unsa pa imong gihimo sa kagahapon, kung moduol ka ni Ginoong Hesus, kadto tanan, hugasan tong atong mga sala, pinagi sa iyang dugo. Dayon, tungod sa grasya niya, pasayloon ta o luwason ta. So, mauna na ang primero is redemption. Number 2, renewal. Gibag-o ka, gibag-o ta. When God says He called them by their name, katatong ibasa ganiya, ang Ginoo ingon siya, gitawag niya ang mga Hudiyo pinaagi sa iyang ngalan. That implies an intimate knowledge of who they were. Ang implication na nga gitawag na sila sa Ginoo sa ilang ngalan tungod kay suod kayo ang Ginoo ngadto kanila. Suod kay ang Ginoo ngadto kanila. So, ang Ginoo doon na kahibalo sa matag usa nila. Niadtong panahon nga naangko na sila sa Ginoo, He changed their names. Abi nimo, matingala ka sa Ginoo nga og mahimo na kang believer, utrohon ang imong ngalan. Tungod kay mautro man po imong kinaiya. Utrohon sa Ginoo. For example, si Jacob kaniadto, ang buot pasabot sa iyang ngalan nga Jacob, trickster to Israel, kanang maayo mo trick ba? Maayo mo lingla-lingla. Abi nimo, giutro na si Ginoo, giutro ang ngalan og friends with God. Prinsipe si Ginoo, giutro na siya. Si Abram, ang buot pasabot sa iyang ngalan is High Father to Abraham. Mao na iyang buot pasabot sa Abram. Karon nahimo na siyang father of a multitude. Giutos si Ginoo, father of the multitude. Now, niadtong panahon nga ikaw ako miadto ta ni Ginoong Hesus, even in our past. Mao po gyapon gihimo si Ginoo. Mao po gyapon gihimo si Ginoo nato. Niadtong sa wala pa ta masave, ang tawag sa Ginoo nato, tawagon to sa Ginoo, mga taong lost, mga taong nga nawala, mga anak sa devil. Mao na ang tawag nato. Ang tawag sa dili pa save, ha? You are lost, you are children of the devil, you are sinners, gitawag tag wicked, the children of the wrath, anak sa kapungot sa Ginoo, then anak ta nga paingon sa impierno. Now, niadtong na believer na ta, ni duod ta ni Ginoong Hesus, ikaw nga na-save, ang imong ngalan karon, sent, santos na. Biblia na gasulti, sa ubang denomination, masantos ka, din panalanginan ka sa Papa, pero sa Biblia, kung save ka, tawgo na kag-sent, santos. Dayon, ang imong ngalan, giutro na. Ang imong ngalan, children of God. Anak na ka sa Dios. Dayon, ang imong ngalan, tawgon ka og diredeem. Ang taong gilukat sa dugo ni Jesus Christ, then tawgon kag save. Kana sila luwas na siya. Tawgon kag citizens of heaven. Ug daghan pa. So, kung ato nang hunaon, unsa ta sa una, o unsay gihimo ni Jesus Christ diri kanato,
Angay lang bitaw nga maunay hinungdan nga magakalipay ta sa atong kaluwasan. That is renewal. Number 3, reception. Kanang gidawat ta ba? Gidawat ta. God reminds the Israelites that He has taken possession of them and they are His alone. Kato atong ibasa kaniya, gipahinumduman ang mga Israelites sa Ginoo nga giangkon na sila niya o kaning mga Hudiyo iya gyud na siya gyud tag iya na siya ra. Mabitaw matingala siguro ka nga hantod karon kanang Israel gamay man kaayo nga nasod. Ang kontra dagko ay nasod pero di kadaog na may Ginoo. Na may Ginoo nga nag-back up nila. Matingala ka karon. Kanang kawanangan air sa Syria, Ser sa Iraq, kanang air sa Iraq, kanang bisag pagani kanang sa Iraq, sa Iran. Ang kahanginan ana kontrolado sa Israel. So anytime mamumba na sila na, why makabalda nila og hantod karon gi-control gyud na nila. Kontrolado nila na tanan mga air dinamo nang namumba na sila sa Iran. Wa gyud mga aeroplano nga mapalupad kay kontrolado nila ang kawanangan. Oh, mauna ang why is that? Naa ang Ginoo ga back up ana nila. So, when we came to Jesus, we were received just as we were. Ayaw na paingon nga, di siguro ko madawat sa Ginoo, kay grabe man ako sala sa una. Kung moduol ka ni Ginoong Hesus, dawaton ka, unsa ka. John 6:37, ato na lang basahon ron. At the very moment of salvation, Jesus took possession of our lives, and now we belong to Him. 1 Corinthians 6:20, ato na lang basahon. By the way, kung nabilong na ka sa Ginoo, nothing can ever change that status. Wala na makautro ang status, makautro sa imong status at ubangan sa Ginoo. Wala na kung iya na ka sa Dios. Basahon na to. John 6:37. Kamoy basa na John 6:37. Ready? Ready read. Ang kasulat na si John, kaning gisulat ni Paul. 1 Corinthians 6:20, go. 2 Timothy chapter 2 verse 13. Okay, mo na giingon ni Jan, giingon ni Jan. Ang tanan nga sa amahan ginahatag kanako, muare kanako. Og siya nagaari kanako sa bisan unsa nga pagi, dili nako isalikway. Mao na ang sulti ni Jan. Gisulti ni Paul sa 6:20 ingon diri, kay kamo gipalit na pinaagi sa usa ka bili. Busa himayaa ang Dios diha sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. Sa 13 Timothy ingon diri, kung kita dili mo tuo, sa gihapon siya nagapabilin nga matinumanon. Siya dili makahimo paglimod sa iyang kaugalingon. Muna ang pagdawat sa Ginoo nato. So maka-recall lang ka sa imong kagahapon o kung maka-recall ko sa akong kagahapon, mura magdili ta maluwas. Pero ingon lang po sa Dios, dawaton kaniya bisan unsa imong status kaniadto. So, when we take a moment and look back at where He brought us from, it should have the power to encourage us and give us great in our salvation. Mauni ang atong masabtan nga si Isaiah giremind niya ang iyang mga katawhan to look to the pit from which we were dug. Ingon si Isaiah, gipahinumduman niya ang mga tao nga tanawan ninyo ang
bangag diin kamo gikalot. Mao na yung mabasa nato sa Isaiah 51:1. Kamoy basa ng Isaiah 51:1. Ready, read. O mo na gingon ni Isaiah sa katong mga Hudiyo ingon siya, look unto the rock where ye are hewn, diin mo gikuha unto the hole of the pit where hence ye are dig. Ari sa tasa gisulti ni Paul. Verse Ephesians 2:11. Kamay basa na. Ready, read. Verse 12, go. Verse 13, go. So mauni ang giingon ni Paul alang nato, ingon siya. Tungod ni hinumdumi. Nga kamo ingon nga sa panahon nga miagi mga hintil, meaning dili ta Hudiyo, mga hintil diha sa unod. Kinsa gitawag nga mga walay tuli, pinaagi ni anang gitawag nga mga tinuli diha sa unod nga gihimo pinaagi sa mga kamot. Kaya mga Hudiyo gipatuli man siya nga ang mga hintil, siyempre dili man sila Jodi, wala dili to tuli. So ingon 12. Nga ni adto nga panahon kamo mga walay Kristo. Na ingon nga mga walay labot sa nasod sa Israel. Muna kita og mga langyaw gikan sa kasabutan sa saad nga mga walay paglaom og mga walay Dios dinhi sa kalibutan. Verse 13, apan karon diha ni Kristo Hesus, kamo kinsa sa miaging panahon nahilayo gipaduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Muna atong kahimtang. Muna nga kita dinhi dili gyud ta mo biya og wali anang bahin sa dugo. Kanang uban dili naman mawalig dugo, pero kita padayon kita pagwalis dugo kay naa diri ang gahom. Pulong sa Dios. Okay, number 2. Ganiha, pass, doon natay pass. Dayon, number 2, a provider. Doon natay magsasangkap. Okay. In this verse, God reminds the Israelites that He has met their need since day one, and that He has pledged Himself to continue to do just that. So, kaning nga circumstances, kaning hitabo, reference ni sa famous events, history of the nation, when God intervened and provided their need. Their need. Abi nimo, katong gipagawas sa Ginoo ang mga Hudiyo sa nga slave sila sa Egypt. Pagawas sila. Dugay kay si Moses nagmilagro siya dito. Pulo ka milagro kadugan gipagawas na gyud sa pero ang mga Hudiyo. So gawas na sila, pagawas nila nakahukom ang pero nga pabalikon si Moses. Pabalikon ng mga Hudiyo kay wala naman sila slaves. Wala sila slaves. Pabalikon. So, gigukod sa mga sundalo sa pero silang Moses. Karon, siging lakaw silang Moses. Naman, dagat naman. Red Sea. Mangutingala ka nga nung ngalan na Red Sea man. Kana gitawag na ngalan Red Sea kay ang reflection sa yuta, ang yuta na pula, ang reflection sa dagat, pula po mo nang gitawag na sa Red Sea. So, ingon gud tong pero nga kaning Ginoo Ginoo ni Moses, kuan gyud is a poor general. Kay gigukod sila, hapit na lang mapsi. Gibubagan pud ang mga sundalo og kalayo si Ginoo. Wa sila kaabante. So,
kuyawan na kayo ang katong mga Hudyo kay wa man sila kagian na. Abi nimo giana ni Moses ang iyang sungkod napikas ang dagat. Moto pagkapikas sa dagat nanlakaw sila dito sa adtong balas. Matud pa sa akong study ana niya siya, paglakaw ko nila di man dali lakwan ng balas sa dagat kay daghan man mga tuyom, daghan mga bato, pero matud pa sa akong study pagtunob nila dito sa hunasan atong napikas nga dagat, mura og pom nga ilang itumban. You see? Ingon ana nang gihimo sa Ginoo pag-intervene niya sa nasod sa Israel nadtong panahon na gi-provide sa Ginoo ang ilang mga kinahanglanon. Number 1, pass through the waters katong Red Sea. Number 2, pag adto nila sa Promised Land, muagi sila og suba. Muagi sila og suba. Nadi man sila kay ang suba sa Jordan River taas man na. Abi nimo no? Nagdala sila adton dunay ilang gipas-an katong kanang gikuha ni gidala ni Ark of the Covenant, gidala nila ilang gipas-an. Abi nimo pagtunob atong gapas-an sa Ark of the Covenant, ang dagat ang suba na pikas. So naagi sila. Muna yang gihimo. Munang crossing of the Jordan River. Kanang giingon diri nga giingon sa Ginoo nga maglakaw kamo diha pinaagis kalayo ay na-experience na nila si Shadrach, Meshach, and Abednego sa the book of Daniel. Ana na nga atong gibasa ganiha nahimo na sa Ginoo. Okay. What does this mean for us? Unsa may buot ipasabot dinhi para nato? Just that God has not changed what He did for Israel. We can count, He can be counted, God can be counted to do for you and me. After all, ang atong Ginoo, He is no respecter of persons. Ephesians 6:9, kamoy basa na, Ephesians 6:9, read. Neither is there respect of person with him. Ang Dios sa Israel kaniadto maora pud na ang Dios nato karon. Wa na siya maotro. Now, there is not an area of life in which God won't work to fulfill His promises to you. Balik ko na. There is not an area of life in which God won't work to fulfill His promises to you. Samtang nag-atubang tag bagyo sa kinabuhi, atubang tag storm sa atong kinabuhi, naglakat siguro ta diya sa valleys, sa mga kalisod, nag-endure ta sa dark nights of life, dunay atong kinabuhi ba maabtan ta na ngit-ngit sa atong kinabuhi. Remember that He is the same God now and as He was then. He will never fail you. So balik ko nako. Samtang mag-atubang mantag bagyo sa atong kinabuhi, walk through the valleys, mag-endure ta sa dark nights of life. Remember that He is the same God now and He was then. He will never fail you. He will do as He promised in His word. However, kanang iyahang tagbuon ang atong mga kinahanglanon, alang pud na sa nga mahimaya nato ang Ginoo. Tanawar ko ni Philippians 4:19, tanawar ko ni kamo ko basa ana, read. Mao lang yang promise. Iya nang tumanon insa, but my God shall supply all, dili some, all you need according to His riches in glory by Christ Jesus. So ingon ana ang makakalipay nato sa atong kaluwasan. O dili ka save, dili ni kani mensahe para nimo.
Dili ni. So, kinahanglan, masave ka. And there are several reasons why we can count on God to supply us. Inuman. Number one is, He is able. He is able. Kaya sa Ginoo ning tanan. Ephesians 3:20. Kamoy basa ng Ephesians 3:20. Ready, read. Okay. Abi nimo sa mga Hudiyo ingon ani. Katong mga Hudiyo, gipatan-aw na sa Ginoo nga ang lugar niya lang atuan. Unya kay ang nag-report daghang kahigante dito. Duhara ang nag-report nga kaya na to na. Pero ang uban nag-report dili na to kaya na. Abi nimo, nagtuyok-tuyok lang sila ng wilderness. Kanang wilderness, mga bato na siya, kadaghan ng bato, wala kay natubo, mga tanom ni mga balas. Abi nimo, 40 katuig na sila diya. Nagtuyok-tuyok lang sila dito. Tingala ka, ang ilang sanina, huwag yun badaan. You see? Deuteronomy chapter 29 verse 5. Ang ilang sanina, huwag mabadaan. Ilang chinilas, wala mahilis. Sinan ka na. 40 katuig. Dayon, gipakaon pag yun sila dito. Dito sila sa wilderness, gipakaon sila dito og mana. Mana, ilarang puniton. Nga abi nimo ang daily provision approximately ang daily provision nga ilang kwaon 240 box carloads of mana per day. Unsa man ang mana di ay na o mangutan na kag unsa ng mana mao na ang ilang wala masabti kay kanang mana ang but pasabot na lang unsa man ni mao na ang gikaon unsa man ni mana dito sa wilderness muna lang gikaon dayon mahinumdum siguro ta nga gipakaon sa feeding sa widow sa Saripat si Elijah for 3.5 years. Mabasa na to na in 1 Kings 17:10-17. Taas na mga kaigod. Pero sa John, doon ay bata dito, nagdala og balon. Sabi nimo, sa iyang balon, pila to kabuok si isda, gipakaon sa Ginoo 5,000 kabuok. Yun ana, ang mga several reasons why we can count on God to supply us. So, and He is willing. Ang atong Dios willing siya mo supply sa kinahanglanon nato matag adlaw. God wants to meet your need more what you want Him to. Doon na siya mga promise diri sa pulong sa Ginoo. Iyan ang tumanon kaniyang promise diri kanato. Ang ato lang basa lang ito Bible. Kaya aron ma update aron makahibalo tag unsa gituyo si Ginoo diri nato. So, ang number 3 is He is faithful to His word. Faithful siya sa iyang pulong. Mao na iyang pulong. Ug unsa iyang gibutang dere, iyan ang tumanon. Iyan ang tumanon, bisag period. Tumanon na sa Ginoo. And He is always near. Kanunay siyang duol. Meaning, anytime nga moampo kaniya, dugon ka sa Ginoo. Bisag mosulod pa kag tabay nga lalom kayo, pag ampo dito, madungog ka sa Ginoo. Duol ang Ginoo diha kanimo. Mabasa natin ang Mateo 28:20 and Hebrews. Di na nato nabasahon kay madugay ta. Whatever the need, God stands ready, willing, and able to take care of that situation. So, we should be able to enjoy our salvation, and we can when we learn to live the worrying to Him. Kunani ba? Makakalipay ta sa tong kaliwasan, kung makatoon ta ba nga ato ng biyaan ng atong kabalaka, isulti na to sa Ginoo. Nawar ko ng Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Verse 6, kamay basa ng verse 6. Ready, read. Therefore,
Verse 7, go. So, doon na kay mga kabalaka, piyae na, dool si Ginoo. Ingon siya, be careful for nothing, but in everything, by prayer, mangampo, and supplication, mag-request ka, with thanksgiving, pagpasalamat, let your request be made known unto God. Pahibala ang Ginoo. Pinagi sa imong pag-ampo, sa pag-unsa imong kinahanglan, request, then pagpasalamat po si Ginoo. Verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, mauna ang provide sa Ginoo nato. Number 3, promise. Promise. So, pass, dayon, gatong ikaduha. Number 3, number 2, provider, number 3, promise. Now, in these verses, katong verses nga itong gibasa, God reminds His people that they have a bright future. Gipahinumduman niya ang mga Hudyo, nga kamo doon na mo bright future. He promises to gather them together and bring them back to their promised land in the millennium. Nung ano yung mga mahitabo ani? Pagkatapos sa pagsugod sa tribulation period, rapturon ta si Ginoo. I-rapture ta si Ginoo mga believer. Kung doon naman yung Hudiyo nga believer in Jesus Christ, ma-appeal po sa rapture. Pero ang mga Hudiyo, mo-undergo na sila na mo-undergo 7 years tribulation period. Samtang kita to sa langit, kani mga Hudiyo na sa tribulation period, panggukuro na ni Antichrist. Dahil pag human sa 7 years tribulation period, kana sila ang mo survive gyud nila, mupuyo na aning kalibutan 1,000 katuig, mao nang ginganlang millennium. So, mangutana siguro ang pangutana na doon na ba po yung mga Gentile nga masave anang panahon na kanang maka-survive ba. Pagtuon ako, murag doon na siguro, kay doon na may judgment of nations. Judgment of nations, katong sa panahon sa tribulation period, ning laban sa Israel, mapaboran sa Ginoo. Katong wala mo laban, then they are cursed by God. So, kani mga Gentiles, kana silang mga Gentiles siguro, pupuyo po na sa kalibutan in that millennium period. Mao na ang akong study, pero basic na kaya na may mga pangutana na agad. May pangutana. So, gipramisan sila mga Hudiyo nga karon gamay ra magana ilang nasod karon. Gamay ra kay na gamay ra ilang nasod. Pero actually dako kay na originally. Pero mobalik ra na ang kadakuan na sa millennium period, ibalik ra na sa Ginoo. So, mahimo ng reality. Israel will again rest in peace, and the chosen people of God will occupy all that is theirs. Itong ilahang yuta, ilan ang occupy. Unang mayroon sila, makaingon ta, what a day that will be for them. Ano na siya, mula saan. Now, while these verses speak primarily to Israel, again, there is application for you and me. We to live under the hope of His promise. Kita usab, nagkinabuhi ta, pinagas paglaom sa iyahang gisaan nato. Okay. There will be gathering. Muna ang ato there will be gathering. 1 Corinthians 15, 51, 52, ingon dito sa 51, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Ingon na mahitabo na to. Sa pagbalik sa Ginoo, ingon diri ang pulong sa Ginoo, ang pulong atong gibasa, twinkling of an eye, kanang twinkling of pertirgon dali twinkling of an eye, matod padre dayon dunay trumpet nga
mutingog, dayon ang katong namatay nga mga save mubangon to banhawon si Ginoo ug buhi pa ta kani atong lawas utrohon ni sa into incorruptible body kani atong lawas. So, mao na promise sa Ginoo. Alang atong nangamatay nga save, alang sa mga buhi nga save. There will be gathering. So kanang 1 Corinthians 4:13-18 mao man gyapon na ang gisulti ni Paul. John 14:1-3 mao ri gyapon ingon siya nga gingnan niyang disciple mo lakaw ko madto ko sa akong gingharian pero mubalik ra ko kuhaon mo nako. Una siya. Now, one day Jesus will return in the clouds and receive his people unto him. Kita ni siya. But no man knows the hour. Walay tao nga naghibalo sa orasa siyang balik. Sa Matthew 24:36. So, one day, a day known only in the omniscience of the Almighty God, Jesus is going to come again and all his people will be leaving this world to spend eternity with him in heaven. Mauna ang saad sa Ginoo. Moabot ang adlaw nga ang Ginoo ra po'y nahibalo nga si Ginoong Hesus mo balik diri pag-usab ug ang tanan niyang mga katawhan ikaw ako nga save. Biyaan nato ning kalibutan ug adto ta magpuyo in eternity uban sa atong Ginoo didto sa langit. In light of his coming, unsa ba ito buhaton? Sa atong hunahuna karon ka pinagi siyang pulo mo balik man ang Ginoo. Unsa may atong buhaton? Number 1 is be ready. Number 2, be ready. Number 1, be ready. Number 2, be looking. Pagtanaw anang pagbalik sa Ginoo. Be looking. Then be pure. Kinahanglan putli ta. Then be telling. Be telling. Salamat ta atong Sabado mga silang Russell, silang Mina dito sila nagsulwining sila, nakasave sila o nakasave sila upat. So, be telling. Unsa may isulti nimo? Isulti nimo kaning 1 Corinthians 15:1-4 aron masave ang tao. Muna atong buhaton. So, kabalo na tana, kabalota nga indo, ang Ginoo mo balik, atong buhaton, be ready, be looking, be pure, and be telling. Atong isulti ang pulong sa Dios. There will be a glory, verse 7. Verse 7 reminds us that God's purpose in the creation of man and again in His redemption is to bring glory to God. Maunang to sa Ginoo. There will be glory. Verse 7 reminds us that God's purpose in the creation of man and again in His redemption is to bring glory to Himself. However, one of the greatest ways that God will ever bring glory to Himself is by bringing us to glory. So, mauna, usa sa mga dako kay mga pamaagi sa Ginoo nga matagamtam niya ang himaya sa iyang kaugalingon, iya dalon ta niya sa iyahang himaya usab. So, we are heaven bound. Kung usa ka save, usa ka believer ka, usa ka save, we are heaven bound. That is John 14:3. And we are to be glorified. Kaning atong lawas, otroho ni. Lawas nga dili na magsakit, dili na maluya. Lawas nga dili wa na arthritis. Lawas na nga di nam tigulang. Doon na bitaw isyo bitaw pila may atong edad kuno sa langit. Pila may atong edad sa langit kung sila 33 siguro ta kay 33 man naabot si Jesus Christ ang iyang kinabuhi diri sa kalibutan. Pag-abot na to sa langit 33 siguro ta. Na yung tong uban nga si Moses lagi. Pila man to edad ni Moses. Si doon na pa'y naabot og 969. Unsa man to sila di na to i-consider. Doon na finally ingon siya
Ingon atong nagpastor nga ka-istorya, siya nga, pag rapture, glorified man atong body. Glorified atong body, di na magsakit, wa na mahitabuan na. So therefore, kung batanon pa kag tigulang, parihas mo glorified body, parihas na mo dili matigulang. So, iyon na atong kahimtang dito sa langit. So we are to be glorified. Heaven is a city said to be transparent in its appearance. Imagine that city with all those multicolored stones. Imagine lang na ang syudad nga atong adtuan dito sa langit, ang mga bato lain nagkalain-lain ang color. Nagkalain lang ang color sa bato. And materials with the glory of the Father and the Son shining through it. Then add to that the same brilliance bursting forth from the glorified bodies of the redeemed. Naapata dito. Pag-abot na to dito, ang atong body glorified, magsiga-siga punta. Pero mahibalaan mo, pag-abot sa langit, kinsa ng tao nga kusog kayo musulwining. Mahibalaan na dito, hindi mo ko Proverbs. Nga naman, mahibalo mo ka, ang tao din sa kalibutan nga kusog kayo musulwining, pag-abot sa langit, magsiga-siga na. Makaingon ka, kana siya, kusog kayo na musulwining. Yun na siya. So, God will glorify Himself in us. We shall see Him and be with Him forever. Pag abot na to dito sa langit, makita nato si Jesus Christ, makaingon ka, mauni ang Ginoo nga nagpagas og dugo nako. Mauna maugon na imong masulti. So, then, makita nato ang Ginoo dito sa langit, then, ubanta kaniya hangtod sa kahangturan. Forever na. Forever na atong pag-uban kaniya. Unsa may atmosphere anang syudara? Unsa may atmosphere ana? Kani atong kalibutan ni nga daghang kay pagsulay. Daghang mga depresyon. Mura bag kasadang galubak-lubak ni atong kinabuhi diri. Daghang kabalaka. Ang langit, however, will be an endless praise. Ang langit, mauni ang lugar nga wa na katapusan ang atong pagdaig sa Ginoo, wa na undang ang atong pagsimba sa atong Ginoo nga worte simbahon. Heaven will be about the praise and worship of the King. Muna atong buhaton dito. Di na ta magproblema, pangitag panginabuhi. Wala na. Wala na ta dito. Wala na siya. Tuwa ta dito. Magdaig ta sa atong Ginoo. Mag-awit ta sa atong Ginoo. Kanang puro kalipay ang tuwa nato dito. Di pagyud ta matigulang. Mora gyud na kaning mga tigulang, mora na ganahan niya nga di ta matigulang sa langit. So, pangutanan ako, are you ready for this promise to become a reality? I hope so. I hope ready ka. Because it will not be long now. Dili na madugay na. Di na madugay. Ug mao ni ang katapusan sa atong mensahe. Let's think back over what we have heard this afternoon. Unsay nadungog na to. God saved us in the past. Number 2, God provides for us in the present. Number 3, God has a beautiful plan for us in the future. So when this thoughts in mind, uban aning mga hunahunaan kaning hunanaan naa sa atong utok, don't you think we have the right to enjoy our salvation? Duna, naghuna-huna baka nga duna tay katungod nga magkakalipay sa atong kaluwasan. Ako, lipay yung nga naluwas ko. Nalipay ko nga naluwas ko. I hope nalipay po ka nga naluwas ka. When I look behind me, kung akong tanawon ang nasa kong likod, around me and ahead of me, I see many reasons for joy in the Christian life. So this afternoon, let's get on with the business of enjoying this wonderful thing called salvation.
that God has graciously given to us. Pangutanan ako, are you enjoying your salvation this afternoon? Nindog ta mga pota. Mahal mo langit noon, buhi na mga Diyos. Salamat sa imong mensahe, Lord, alang kanamo. Salamat kay Ginoo nga dunay kay saad, Lord, nga kami nga save. Imo ming tagaan aning kalipay sa kaluwasan. Mahal mo langit noon, among ipangamuyo kanimo Ginoo, mao ni among balunon Ginoo sa among pagpauli nining kahaponon. Balunon namo ang kalipay sa among kaluwasan. Kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, salamat sa mensahe. Amen. Salamat sa paghimang nyo that ever since ang Ginoo nagauban sa tuwa. Amen. And I hope and pray na blessed kami sa mensahe karong kahaponon. Kayo galans na pagtapos, akong hangyo na matagos sa manindog ta. Going to sing our last song. Okay, we're going to sing Victory in Jesus. Okay, I heard an old story, first stanza, ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me, I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 2, I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me, I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Last verse, I heard about a mansion he has built for me in glory, and I heard about the streets of gold crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And they all sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me, I knew him, and all my love is to him. He
Plunge me to victory beneath the cleansing blood. Amen. Once again, daghang kayong salamat sa matag usa. Please do pray for our brothers and sisters no nga nangitag trabaho. And also for ato ang mga estudyanteng mamalik o biyahe sa balik sa eskwela, let us continue to pray for them. As well as ang mga nanggibiyahe. Amen. Kaya to ang iduko ato mga ulo, magamputa. Buhig balahan nga Diyos, makagagawam sa tanan, tag-iya sa langit ug sa kita Diyos nga balaan. Salamat Amahan sa kadaugan sa mong panimbahon karong kahaponon. Salamat Lord sa paggamit Lord sa mong pastor alang sa pag-deliver sa imong message. Salamat Lord nga, sa pagpasabot. Salamat Lord nga kinasing-kasing na sabta namo nga gikan pa sinugdanan Lord, ikaw na nagauban ka namo. You have plenty of promises and we know Lord that tanan nga imong gisaad Lord imuhag yung gituman. You can make wonderful things. Bisan pa ang mga katilangalahan nga butang Lord imuhang ginahimo sa mong kinabuhi sa mga Kristohanon. Among ginapangamuyo kanimo Lord nga sa makanunay continue to work in our lives, O God. We are praying, Heavenly Father, bisan pa sa among mga kauban, Amahan, nga magabiyahe karong sa manahuna, among mga estudyante, mamalik na pangiskwela, ang uban sa mga nanarbaho, mga tuglagyo. Bisan pa those who are in line of duty, Lord, we are praying, O God, nga sa makanunay, Amahan, nga imong grasya o kaluoy magauban ka namo. Sa mga nagkinahanglan, Lord, og trabaho, we are praying, Lord, for your grace upon them. Nga makuha ginila, Lord, ilang matingwa silang kinabuhi. Amo po dusab ginapangamuyo kanimo, Lord, bulag-bulaga kami uban sa dakong kalipay. We are praying, Lord, for the fruit of the Holy Spirit nga magapamuhat siya or magapamunga siya diri sa among kinabuhi. Among ginapangamuyo, Lord, i-bless your church. Bless us, Lord, that we can support missions. Bless also our children's program. And we are praying, Heavenly Father, help us, Lord, to have a good program para sa church. We are praying, Lord, for everyone's safety. Bless each and every one. Bisan pa Amahan ang mga nakay, Lord, we are praying, Lord, na ikaw mag-auban sa ilang pagmapdos, O God. We are praying, Lord, for your blessing. In Christ I pray and the forgiveness of our sins. Amen.